Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Enrique. At itong ibabahagi kong kwento ay yung tipong nakakakilabot. Sa lugar namin ito, sa liblib banda ng Dapitan. Naging matunog noon ang kababalagan. Taong 1988. Na kesyo may nawawalang tao. Sunod-sunod at talagang ikinabahala ito ng mga residente sa lugar. Ayon sa opinyon ng ilan, kinukuha daw ng mga engkanto. Sa bukana kasi ito ng ilog kung saan ito ang hangganan ng palaisdaan at pinaniniwalaan na pinamamahayan yun ng sangkaterbang nilalang. Kadalasan nga sa mga nawawala, mga dayo. Ang masaklap ay may mga mapupusok na gustong subukin ang lugar kung totoo ba ang kababalagan dito. Na siya namang isang pagkakamali dahil pinapalala lamang ang sitwasyon. Ang nangyari, yung mga sumubok, nagsilaho din. Hanggang sa natuklasan ko ang dahilan. Natuklasan namin ang kapatid ko. Pangalanan natin ang kapatid kong si Lauro. Sa may bayan talaga kami nakatira. Pero noong makapagtapos ng high school, binantayan namin ang lupain namin noon. Nasa naturang lugar ito kung saan dito nawawala ang mga dayo. May bahay kami dito. Malapit lang pero pulido. Bakasyunan. Pero para yun sa pagbisita lamang sa lugar. Para na rin kahit papano, may masisilungan. Mga niyog, mangga at prutas ang meron dito. Pwede namang hindi na lang bantayan. Kaso pinaringgan kasi ang mga mangga. Kumbaga, nag-spray ng pampabuga. Lalo na yung matatanda ng mga dahon nito. Ito kasi ang batayan na pwede ng rengga ng mangga nun. Tapos nung nagkaroon na ng mga bunga ay kinakailangan ng bantayan. Malalaki ng iba. Bali nakabalot na yung mga papel para iwas sa mga insekto. Ang ginagawa namin ng kapatid ko ay araw-araw kaming nagpapausok. Gawa ng mas magandang resulta kapag pinapausukan palagi. Walang butlig, bihira ang reject at magaganda ang sukat ng bunga. Bagamat matunog itong kababalagang ito pero para sa amin ng kapatid ko, hindi ito totoo. Nababahala pa nga mga magulang namin . Kami na mismo ang malapit doon. Pero wala namang nangyayari. Payapa ang lugar. Napakasarap ng simoy ng hangin at masaya kami ng kapatid ko. Kasi nga dito namin nagagawa ang pamimingwit na siyang paborito naming pampalipas oras doon. Napakalapit ang noon sa ilog, tapos ang unahan pa pala isdaan na. Bukod sa pamimingwit, maraming patibong ang nilatag namin sa lugar na siyang nakakakuha kami ng iba't ibang klaseng hayop noon. Kesa naman doon sa bayan napaka-boring. Hindi din kami galang tao ni Lauro. Kumbaga pareha kami ng hilig. Isang umaga, abala ako noon sa pagtatabas ng mga damo. Ginagawan ko kasi ng daanan patungo sa kabilang parte ng manggahan. Bali tagong daan ito para hindi mabulabog ang mga ligaw na hayop kapag nasa manggahan na namin. Naroroon kasi ang mga patibong. Maya-maya ay may nakita akong tao. Naglalakad lamang ito sa may dulo talaga ng manggahan nun. Malapit sa pangpang. Nagtataka ako. Papanong may tao doon sa pagkakaalam ko wala namang bahay. Saktong dumating si Lauro. Sinabi ko sa kanya na may nakita akong tao. Nagtanong ito sa kung nasaan ba banda. Kako naman ay doon sa may malapit na sa pangpang. Ang pangpang na ito ay malapad. May katayugan at paitaas. Makikita nga sa itaas bandang naglalaki ang mga puno noon ng lawaan. Ang sabi ni Lauro ay puntahan daw namin. Tumango ako. Pero nagmungkahi ako sa kapatid ko na umuwi muna siya. Kunin niya yung baril de bomba. Ergan yun.
Tapos pwedeng gamitan ng balang 22. Walang ano-anong kinuha ito ng kapatid ko. Wika naman kaagad nito pagkabalik papunta rin ba umano ang ulo. Siyempre namura ko. Walang hiya ka. Anong pupuntiryahin yung ulo? Ikaw pa tong may lakas ng loob na suriin tapos babarilin ka agad. Pinakuha ko lang sa yan para kahit papano pang depensa kung sakaling masamang tao yun. Masyado ka naman matalino, kuya. Napapangunahan ka ng isip mo. Siyempre hindi. Saka na lang pupuntiryahin kapag masama nga. Ano bang gagawin, di ba? Hindi na lang ako kumibo nun. Etong kapatid ko kasi kung magsalita ay puro papyaw. Walang buntot o kasunod na eksplenasyon. Aakalain mong gagawin niya ang isang bagay nun. Pero hindi pa pala. Minsan nga ay nakukutusan ko ito Nag-aaway kami nito pero mabilis din namang nagkakabate. Basta, ibang klase kaming dalawa. Parang barkada. Tawanan, tuksuhan, puro pilyo. Parang si tatay ang ugali namin. Kapag kasama nga si tatay, maskwela. Nagkukonsumisyon na lang ang ina namin nun. Pero wala po kami mga bisyo. Bawal yun dahil parehas kaming hikain. Nung nasa hustong edad na, hindi na kami sinusumpong. Maliban na kapag napagod ng husto. Pero hindi naman ganun kalala. Nauna ako sa kanya. Dahan-dahan kong hinahawi ang mga damo. Sabay hinto at sipat sa kung saan nagtungo ang tao. Wala na akong nasilayan pa. Pero alam kong hindi pa yun nakakalayo. Wari ko kasi habang dumadaan yun parang pumuslit muna. Hanggang sa nakarating na kami doon sa dulo ng manggahan. Espasyo dito. Nakita ko ang tao. Nakaupo lamang yon sa isang ugat ng puno. Nakatalikod, parang may ginagawa. Sumenyas ako sa kapatid ko na manatili lamang siya. Na ako na ang lalapit. Tatanungin ko lamang kung anong pinunta sa lugar. Tapos kapag nakita ni Lauro na may kakaibang gagawin ito, sa kanya barilin. O di ba? Babarilin din pala Minsan na pagiging matalino nagmumukhang, tumahimik ka dyan, Lauro. Basta dito ka lang. Dami mong satsat Umalis na ako nun. Habang papalapit sa tao, kumakabig ako pakaliwa para makita ko ang ginagawa niya. Hanggang sa mga ilang distansya na lang ay bigla itong tumayo. Tayo na parang nagulat sabay tingin sa akin nun. Napasimangot ito. Napakadumi ng mukha niya. Matanda yun. Hanggang sa nakita ko yung hawak nito. Nanginig bigla ang katawan ko. Alam niyo kung ano yon? Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Seth. Ulo yun ng tao. Napamura ako at mabilis na bumalik. Takang-taka ang kapatid ko. At noong makarating ako sa kanya, dali-dali kong sinabi ang nakita ko noon. Nakakapit ang kamay ng matanda sa may bibig ng ulo ng tao na para bang bolang may butas. Pagsipat ko pabalik sa matanda, wala na ito doon. Nakita mo ba? Hindi ako nagkakamali. Kinakain niya Ang dungis na mukha niya. Hindi ko nakita, kuya. Nawala na lang yun ang baling ang tensyon ko sa'yo Aswang yun. Oo, parang aswang. Parang ganun. Uwi na tayo, tara na. Teka, sandali. Sigurado ka ba sa nakita mo? Puntahan kaya natin yung pinag-upanan niya. Hindi naman ako nagbigay ng komento. Pero sumang-ayon ako nun. Nauna si Lauro sa akin. Nakaingansa na ang baril. Nakakarga ng 22. Itong puno na may malaking sugat, akasya. At noong natapat na kami sa puno, napatakip na lamang ako ng bibig nun. Paano ba naman kasi? Naroroon ang ulo. Nabubulok yung ulong yon. Napasuka si Lauro. Sabi pa ng kapatid ko ay aswang nga yung kanina. Totoo daw pala talaga ang mga nakita ko nun. At itong nangyayari sa lugar, totoo yun. Tunay na may nawawalang mga tao.
Sabi ko kay Lauro ay ipaalam namin ito. Pero ayon naman dito, hayaan daw. Dahil baka kami pang maipit. Baka kami ang pagkadiskitahan. Pero giniit ko talaga na ipapaalam yun sa mga residente. Kung sakaling pag-initan kami ng aswang, siguro naman hindi mangyayari yun. Kasi nga, tutugisin na ito ng mga tao. May punto ka, kuya, pero may mga taong nawawala, kuya eh. Nakikita ba? Yung dumukot, nakilala ba? Alam na mga residente na aswang yung kumuha. Kahit tugisin pang aswang, matatagpuan kaya yung animal na yun, kuya. Huwag na nating ipaalam. Huwag na lang tayong pumunta dito, banda. Dami mo namang sinabi. Kumikintab na yung bibig mo, kala mo naman ang bango ng hininga mo. Hindi ko alam pero may punto din si Lauro nun. Litong-lito ako. Sumang-ayon ako kay Lauro. Pero yung ulo, tinabunan namin ng mga damo. Nanginginig ang katawan ko hanggang sa mga puntong yon. Nung umuwi kami sa bahay, tulala kaming dalawa. Hindi alam ang gagawin. Hanggang sa pagsapit noon ng tanghali, sinabi ko kay Lauro na umuwi na lang kami. Pumayag naman ang kapatid ko. Walang ano-anong naghanda kami noon pero noong papaalis na sana kami, merong dumating na 2 tao. Nasa biranda sila at nagtanong na kung may namataan ba kaming babae. 1 linggo na umanong nawawala yon. Nagkatitigan kami ni Lauro na tila ba nag-aantayan sa kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya. Sinabi kong baka yung ulo doon na natagpuan namin sa may dulo ng manggahan. Matapos kong magsalita ay tinutukan kami ng baril ng kapatid ko. Kami pa atang pinagbibintangan. Pero mabilis kong sinabi na may nakita kaming tao doon kanina. Bitbit ang ulo at parang kinakain niya ito. Inamin ko din na papalis na kami noon kasi nga natatakot kami ni Lauro na parang aswang yon. Hindi niya binaba ang baril. Kalibre 38 yon. At itong mga taong ito ay may mga sapat na edad na. Ang isa panot, habang ang isa naman ay patpati ng katawan. Sinabi nitong patpati ng katawan na pangalanan nating Mang Paul. Nasamahan daw sila kung saan natagpuan namin ang ulo. Hindi kami makatanggi. Gawa ng nakaumang sa aming dalawa ang baril na yon. Bumaba ako ng bahay. Tinuro ko ang daan. Sumunod naman kaagad sa akin si Lauro. Sabi ko pa nga ay baka pumutok ang baril at tamaan kami. Na hindi kami ang pumatay doon. Wala namang kumibo sa mga ito. Yung panot na pangalanan nating Mang Intoy. Tulak ng tulak sa kapatid ko noon. Nagmumura naman itong si Lauro. Nagmumuni-muni yun at pinaparinggan ako. Hindi daw ako noon naging maingat. Walang bahala umano ko sa pagsiwalat sa natunghayan namin noon. Hindi naman ako nagsalita. Hanggang sa makarating kami sa lugar, ako ang nagtanggal sa nakatabong damo. Pero lalaki itong ulong ito. Dito na binaba ng panot yung baril at sinabing saan daw nagpunta ang kumain noon. Sinabi ni Lauro na nawala na lamang ito bigla. Nabala kami sa paglilinis ng daanan nung mamataan namin yon. At pagkalapit ay ito ang nakita namin na may bitbit na ulo. Tapos nawala na ang tao nung tumakbo ako. Wika nitong panot na si Mang Intoy baka ito daw yung nawawala nung isang araw. Lalaki yon. Matapos magsalita ay lumapit sa akin itong panot at sinuri ang mga ngipin ko. Binalatlat pa ang mga mata ko noon at inamoy-amoy ang katawan. Hindi kayo aswang, isa akong albularyo. Pasensya na at medyo naging mainit lamang kami. Anak nitong kasama ko yung nawawalang babae. Yun lang ang hindi nakauwi sa 5 magkakasama. Aswang ang lumapa dito Bakas na bakas yung mga kagato. Nabaklas pa yung ilong. Tara, ilibing na lang natin. Kesa naman ipaalam sa mga tao at malaman ng kaanak nito ang sinapit. Mas masakit yun. Mabuti nang isipin nilang nawawala. Sabi ko na nga ba, aswang yung tumira sa mga nawawala. Umiyak itong Mang Paul. Naglulupasay ng pag-iiyak ito at sinabing panigurado umanong ganito din ang sinapit ng anak niya. Silang dalawa ang naglibing doon sa ulo. Hinayaan na kaming makaalis pero
Bago mangyari yun ay may mga tinanong pa sila sa amin. Na kesyo ano daw ang ginagawa namin sa lugar. Sinabi kong pagmamayari namin ang lupain at itong namumungang mga mangga ang binabantayan namin doon. Noong pabalik kami sa bahay, bigla kong naisipang tumulong. Gusto kong tumulong noon, kaya sinabi ko sa kapatid ko na wag na lang kaming umuwi. Bantayan na lamang namin ang lugar at kapag nagpakita ang aswang, subukan namin itong patumbahin. Yun din ang naiisip ko, kuya. Kahit papano may maambag man lang tayo. Kung gusto mo, samahan pa natin yung mga lalaki. Wag na, dito na lang tayo. Ayun na ngang nangyari. Doon lang kami sa bahay. Nga pala, isang palapag lamang itong bahay. Kakasya doon yung 5 tao. Sapat lang talaga sa aming pamilya. Yung biranda ay nasa bandang likuran. Sinadya ito para makita ang manggahan nun. Patagan lang yon. Mga magtatakip silim noon ay dumating sina Mang Intoy at Mang Paul. Nagtaka yon sa kung bakit hindi pa kami umaalis. Ako nang nagsabi na hindi kami uuwi. Natutulong kami para lang sa kapanatagan ng lugar. Pero hanggang doon lamang sa lupain namin. Kung sakaling magpakita ulit yung pinaghihinalaang aswang ay susubukin namin ito. Hindi madali yung aswang, mga dudong, ha? Akala niyo ba'y simple lamang yung nakita niyo? May araw, oh. Kaya parang karaniwang tao lang. Pero sa gabi baka pumutok yung butsi niyo kapag nakita niyo yung mga totoong itsura nila. Matapos makapagsalita ni Mang Intoy, parang nabahag ako nun. Pero hindi ako nagpatinag. Sabi ko ay wala akong pake. Sumabat naman si Lauro na may baril din kami tsaka may itak. Pambihira, matatapang nga kayo. Kung sa bagay halata naman. Sinong nananatili ng matagal dito kayo lang naman. Tapos matunog pang pagkawala ng ilang mga dayo. Pwede ba kami magpalipas ng umaga dito? May nilagay kasi ako sa lupain ninyo Pampaakit ng aswang. Diyan lang sa unahan. Babanatan ko kapag nagpakita. Pumayag ako noon. Pero nagtanong ako sa kung ano ba ang nilagay niya sa lupain namin. Ayon naman kay Mang Intoy, dugo daw ni Mang Paul. Mabango umano ito para sa mga aswang. Naniniwala siya na yung nakita namin ay hindi lang yung nag-iisa. Walang lakas ng loob gumala ang isang aswang at manghamak ng tao kung wala itong kasama. Tingin niya, nasa 2 hanggang 3 yon. Doon nga sila nanatili. Nasa beranda kaming lahat. Nagkikwentuhan at maraming napag-usapan. Matagal na umano nilang inaalam ni Mang Intoy ang sitwasyon sa lugar. Hindi kasi ito naniniwala ng engkanto ang dahilan. Kahit saan naman may engkanto pero ang mangdukot ng tao ng sunod-sunod hindi umano engkanto yon. Ang mga nilalang na ito, pumipili ng kukunin at hindi din kaagad kinukuha. Nililigawan, inaakit, at maraming ginagawa para madala lang o makuha ang simpatsya ng isang tao at sumama sa kanilang lugar. Yan ang engkanto. Kuminsan ay nagbibigay pa ito ng pagkain na may engkantasyon para manipulahin ang biktima. Sa mga puntong yun ay ang tahimik ni Mang Paul. Malamlam ang mga mata. Halatang ilang araw nang kulang sa tulog. Naawa ko. Hindi biro ang sitwasyon niya. Maging sa pamilya siguro nito. Tapos natunghayan pa ang isang nakakarimarim na bagay na posibleng yun din ang sinapit ng kanyang anak. Hindi ko inaasahan sa mga oras na yun. Dadating ang tatay namin na si Tatay Ranilo. Hindi niya totoong pangalan. Nabahala ako. Pangising-isi pa ito habang binabati ang bisita. Nagtanong kung anong meron. Para bang hirap sagutin ng tanong. Mabuti na lamang at sumabat si Mang Intoy. Ay na nga, pinaliwanag ang nangyayari. Lahat, mula sa mga ganapang pagkawala ng mga dayo, hanggang doon sa ulo. Dito mismo sa lupain namin natagpuan yung ulo. Huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Wika ng tatay. Sabi ko ay totoo ang mga isiniwalat ni Mang Intoy. Na kami ang unang nakakita ni Lauro. Dumating itong 2 at napagkamalan na kami ang may gawa sa pagpatay doon sa putol na ulo.
Dagdag ko pa ay pupuslit itong mga bisita sa bahay dahil huhulihin ng nilalang. Sinabi ng Tatay Ranilo na iuuwi niya raw kami. Dagdag pa niya ay may katigasan daw ang mga ulo namin. Pwede naman umanong iba na lamang ang pagbabantayin sa lupain ni bakit kami pa umanong ng urso. Tara na, uwi na tayo. Delikado dito. Tay, nakapagdesisyon na po kaming tutulong. Tanungin niyo pa si Lauro. Hindi po kami uuwi. Nakakabingin na rin pakinggan yung mga umuugong na balita tapos wala man lang nakaresolba sa problema. Malay niyo, maiambag man lang kami. Tsaka lupain natin to, Tay. Nahihibang ka na ba? Anong tingin mo sa sarili mo makapangyarihan? Si Darna. O sige, lutuin niyo tong isdang dala ko. Ihaw na lang. Pagkatapos natin kumain, uuwi na tayo sa ayaw at gusto niyo. Hindi na ako sumabat pa. Si Mang Intoy na ang nakipag-usap sa tatay. Narinig kong tama lamang umano na palisin kami doon sa lugar. Kahit pa malalaking tao daw kami ay hindi kami uubras sa aswang. Lalo na't wala kaming saklaw sa karunungan. Ako ang nagsaing. Si Lauro naman ang nasa silong. Nag-ihaw ng isda. Malaking barilis na isda ito. Na halos 2 kilo ang bigat. Hanggang sa tuluyan ng dumilim. Itong si Mang Intoy ay nagsiga sa may bulwagan ng beranda. Hindi pa luto ang isda nun. Ilang mga sandali ay bigla na lamang bumaba ng bahay si Mang Intoy. Tapos tinawag si Lauro at sinabing umakyat daw ito sa may itaas. Katawag pansin ito gawa ng sobrang seryoso ng Ginoo. Si Tatay Ranilo naman ay kumuha ng flashlight nun. Inilawan ng direksyon na kung saan doon patungo si Mang Intoy. Nakakita ako ng gumagalaw. Sa unahan ito kung saan nasa gilid ng isang mangga namin. Damo lang ang gumagalaw pero may napansin akong tila ba pares na mga mata na umaamag. Sabi ni Tatay, may aswang daw. Walang ano-anong bumaba si Mang Paul. May dala din palang baril, katulad ng kay Mang Intoy. Lumakalapit si Mang Paul dito kay Mang Intoy. Nagudyat ng kamay ang albularyo. Huminto si Mang Paul. Nakakatakot ang mga kinikilos nila. Para bang anumang mga sandali ay may mangyayari na hindi maganda. Ano bang nakain itong si Lauro bumaba din ito. Dala nito ang baril di bomba. Tinawag ng tatay pero hindi nakinig. Kaya naman bumaba na rin si Tatay noon dala ang flashlight. Siyempre hindi naman pwedeng magpaiwan ako. Sumunod na rin ako noon habang tangan ko ang itak noon. Mabang itak ito pero ang dulo ay parang silsil. Malapad, walang patulis. Nagkumpulan kami sa likod ng Mang Intoy. Itong si Lauro ay kinukutusan ng tatay pero wala. Makunat pa ito sa binilad na balat ng kalabaw. Dumating nga. 2 sila. Yung isa nasa mangga. Yung isa nasa likod nakadapa. Magbantay kayo ha. Baka makatakas. O sumunggab. Dito lang muna kayo. Ranilo, yung ilaw ay ipatama mo sa mata ng isang aswang. Lalapit ako. Mungkahin ni Mang Intoy. Pinatamaan naman ni Tatay Ranilo yung mga mata. Habang si Mang Intoy naman ay kumabig sa may espasyo. Nakikita ko siya pero dahan-dahang naglalaho yon. Nakatutok din ang baril na bitbit ni Lauro at Mang Paul. Mga nasa 10 metro ang layo ng mangga sa kinaroroonan namin. Hanggang sa nakita kong mabilis na tumakbo si Mang Intoy, sabay baril sa ulo ng isang aswang na nasa harapan. Walang ano-anong pagkatapos noon ay sumigaw itong tulungan siya. Lumapit kami. Kitang-kita ko ang nakabulagtang nilalang. Napakabaho niya. Tao pero hubot-hubad. Yung mukha parang piranha. Nakausli ang uso. Ang mga ngipin ay nakakakilabot tingnan. Kahit nakabulagta na yun ay halatang may buhay pa. Dito sa may bandang tenga ang tama ng bala nun. Nakatagilid ang ulo at sinasakmal kami nun. Pinaputokan naman sa ulo ni Mang Paul. Habang itong kapatid ko ay nanginginig ang katawan. Maangas lang palang humawak ng baril pero hindi man lang kinakalabit ang gantilyo. Tinaga ko ito sa may binti, sa tuhod hanggang sa batok.
Noong tumaob ang aswang at subukang bumangon ay tinangga ko ang bawat siko niya. Walang ano-ano ay biglang nawala si Mang Intoy. Pero nakakarinig ako ng kagaskasan sa may damuhan. Hanggang sa tinig ng aswang na hindi ko mawari kung biik ba o malaking paniki noon. Nakakairita yun pakinggan. 3 sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa direksyon ni Mang Intoy. Tinungo ko yun at dito ay nakita ko siya na nagkakarga ng bala. Mga 2 dipa mula sa kanya. May gumagapang. Palayo ang gapang nito pero mahina yon. Babae. Mahaba ang buhok pero nakahubot-hubad ito. Lalapitan ko sana para tagain pero sinabihan ako ni Mang Intoy. Wag daw. Baka sunggaban na lamang ako bigla nun. Hanggang sa noong matapos siya makapagkarga ng mga bala, pinaputukan niya sa bandang likuran sa ulo. Hanggang sa hindi na ito gumalaw. Sinipa-sipa pa yun ni Mang Intoy at sabi nito, tagain ang batok. Siguraduhin na mapuputol ang buto na nakaugnay sa pagitan ng katawan at ulo. Tinaga ko naman, pero napakakunat. Paulit-ulit kong tinaga hanggang sa napansin kong nahiwa na ito. Hanggang sa naputol ng ulo. Napugutan ko yon. Mag-asawa sila. Balikan mo nga yung isa dong kung ito ba yung nakita nyo kaninang may araw. Dahil kapag hindi, ibig sabihin may iba pa. Hindi na ako nagsalita nun. Magtatanong sana ako noon sa kung bakit tinatablan kaagad ng bala ni Mang Intoy ang aswang. Mantakin nyo para akong nagtaga ng gulong ng sasakyan eh. Bumalik na ako nun. Tinungo ko ang kinaroroonan nila tatay. Sinipat ko ang ulo ng isa. Hindi ito yung nakita namin ng kapatid ko. Medyo bata kasi ang figura. Wala na ito sa kanyang anyong aswang. Naging normal na yung mukha pero yung mga mata, nakatirik na kulay itim lahat. Tinawag ko si Mang Intoy, sabi ko, hindi ito yung kanina. Bakit daw anak? Anong sabi ni Intoy? Tsaka ano bang nangyayari doon? Napatay ng isang aswang tay. Inutusan pa ako ni Mang Intoy na suriin tong isang to kung ito yung nakita namin kanina ng may araw pa. Pero hindi eh. Matanda yun. Di ba nga Lauro? Matanda yung kanina. Hindi malinaw sa akin kuya. Ikaw na mo yung lumapit eh. Sa tingin mo ba? Basta hindi ito yung kanina. Ibaba mo nga yung baril mo, baka dito mo pa maputok sa akin yan. Kanina hindi mo naman ginamit. Maya-maya ay nagpakita na si Mang Intoy. Ang sabi nito ay wala umanong babalik sa bahay. Bantayan ng labi ng nilalang. Nakatitiyak siyang may dadalaw dito para kunin ang mga bangkay. Sabi naman ni tatay baka sunggaban na lamang daw kami bigla pero ayon kay Mang Intoy, pwede mangyari yon. Pero bago pa makalapit ang nilalang, tatamaan na raw ito ng bala. Nilublob niya sa suka na may apog at lana ang mga bala niya. Lana na gawa sa gata ng niyog na tapat sa silangan. At ito ang tinatawag na himag. Tatalab ito sa aswang kahit gaano kakunat yon. Hindi nga kami umalis doon. Ginuyod namin ni Mang Intoy ang nilalang na napaslang sa unahan at dinala patungo dun sa isa pa na malapit sa mangga. Nagantay kami ng mga ilang oras. Ngawit na ako nun. Idagdag pa dyan na may isang katerbang lamok. Pasado 10:00. Dito kami nakakarinig ng palahaw. Napakatinis pakinggan. Ayon kay Mang Intoy ay dumating na umano ang kasama ng nilalang. Tingin niya ay nag-iisa lamang ito. Antayin lamang umano at wag na wag gagalaw sa pwesto. Bali magkakahilera kami noon sa mangga at nasa likod na katago noon. Ilang mga sandali pa, yung pag-iiyak na yun ay napalitan ng waribay galit na aso. Hanggang sa may kumagaskas na pagkabilis at patungo sa amin. Walang ano-anong sinabi ni Mang Intoy kay tatay na buksan ang ilaw. Pagkabukas nun, pumungad ang nilalang na masahol pa sa galit na aso ang mukha niya. Nanlilisik ang mga mata. Tumutulo ang laway.
May damit ito. Damit na para bang basahan at pamilyar sa akin yon. Ito yung tao kanina. Sinabi ko kay Mang Intoy na siya na yon. Sabi naman ng albularyo, patamaan lamang ng ilaw ang mga mata. Hanggang sa tinutok niya ang baril sa ulo. 2 magkakasunod na putok. Natumba ang nilalang. Pero hindi kaagad namatay. Gulong-gulo pa ito. Doon na sinabi ni Mang Intoy na tagain daw. Hanggang sa mga puntong yon, itong kapatid ko ay hawak pa rin ang baril niya. Walang ginawa kundi ang itutok lamang yun sa gumugulong na aswang. Iputok mo yun, Lauro. Duwag ka naman pala eh. Para bang naimasmasan si Lauro. Sinabi nitong tumapi daw kami noon. Pagkabig naman namin, pinaputokan niya. 1 beses lang, gawa ng isa lang yung nakakargang bala doon. Hindi na gumalaw ito. Napatay ang 3 aswang. Sabi ni Mang Intoy, inang siguro. Itong 2 ay nagkamali ng hinala. Magkapatid daw yon at hindi mag-asawa. At itong matanda ay yun ang tatay. Dagdag pa nito ay sila na daw ang bahala doon. Kung maaari ay umuwi na raw kami. At kung sakaling may iba pang aswang ay hindi na ito magiging problema. Dahil alam niyang hindi na magtatangka pa ang mga yon. Walang ano-ano namang sumunod kami sa sinabi ni Mang Intoy. Yun din mismo mga sandaling yun ay uwian na kaagad. Madaling araw na kami nakarating sa tirahan namin sa bayan. Ayon talaga sa tatay ko, huwag na lang ipagsabi sa iba. Lalo na sa mga saop namin noon na taga-ani ng mangga. Baka matakot at wala nang umani sa manggahan namin. Sumunod naman kami noon ni Lauro. Mula noon ay wala nang balita pang may nawawala. Pero 1 buwan ang nakalipas. Dito na kumalat ang istorya na may pinatay na umanong aswang sa bukid at ito ang dahilan sa pagkawala ng mga dayo. 1 grupo umano ang nakapatay. Kasama ng albularyong matagal nang nag-iimbestiga sa kung ano ang sanhi at kung bakit may nangyaring pagkawala. Kung isipin, parang pride namin yung sirs at gawa ng isa kami sa mga nakapatay. Pero pinili pa rin namin nung manahimik na lang. Dumalaw sa amin si Mang Intoy. Masaya. Nagkainuman pa sila ni tatay. Ayon ka Mang Intoy, galing umanong negro sa mga nilalang. Gawa ng may nakapagsabi sa kanya. Isa din yung albularyo katulad niya ng taga-Negros. Nagkausap sila noon at ang pakay nito ay ang kumpirmahin kung ang mga namatay ba na aswang ay 3. 1 matanda at 2 sakto lamang sa edad. Yun nga at sinabi ni Mang Intoy na 3 ngayon. At siya ang tumugis kasama ng mga magigiting na personalidad. Kami yung sinabi niya. Kung tutuusin parang wala naman kaming naitulong eh. Si Mang Intoy yung nagpatumba at kaya niya yung pagpapatayin kahit wala pa kami noon. Ayon sa nalaman ni Mang Intoy ay 2 pamilya umano ang mga aswang sa Negros. Malapit umano sa bukid ng Santa Catalina. Nagkaroon ng bangayan ng mga pamilyang ito. Kasi nga ang isang pamilya ay napagbibintangan na yon ang may sala sa mga pagkamatay ng ilang tao. Kaya ang tumutugis lang din naman sa mga aswang na masasama. Kapwa aswang. Na siya namang kaibigan daw noong albularyong kausap ni Mang Intoy. Sino ba namang mag-aakala na may ganun pala? Siguro, itong isang pamilya ay namumuhay ng normal, habang ang isa hindi. Tapos itong namumuhay ng normal ay may nagkakakilala sa kanilang pagkatao. Kaya noong may mga namatay na may marka ng aswang, sila nang pinagbintangan. Sino bang hindi magagalit, di ba? Kaya yun, tinugis na mga ito kung mapanalasa. Basta ito lang ang masasabi ko. Huwag magpakumpiyansa sa lugar. Huwag masyadong mapusok. Huwag din hahamakin ang mga taong hindi kilala. Malay nyo, aswang pala mga ito. Ito naman mga dayo-dayo sa lugar na hindi kabisado ang lugar. Doble ingat o hindi naman kayo magpasama ng mga residenteng kabisado ang lugar nun. Dawa ng may mga nilalang ng paboritong punteriya. Mga dayo.